Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Tiago. Walang eksaktong taon, probinsya ng Negros. Kilala ang bulkan ng Canlaon bilang isa sa pinakamaganda at pinakaaktibong bulkan sa bansa. Kamakailan lang ay sumabog ito na naging sanhi ng pagkawala ng ilang buhay at mga ari-arian. Dahil sa sakuna, muling nabalot ng takot ang mga karatig bayan at mga mamamayang nakatira dito. Sadyang mapanganib ang pagtira malapit sa isang aktibong bulkan. Ngunit may ilang residente ang nananatili dito at ilang beses nang nalagay sa panganib ang buhay, paulit-ulit pa ring bumabalik sa lugar. Gaya ng pamilya ni Tiago na pinanganak sa bayan ng Canlaon, nasa paanan ng kabundukan kung saan matatagpuan ang mismong bunganga ng bulkan. Pagtatanim ng mga gulay ang ikinabubuhay ng mag-anak. Ngunit bukod dito, kilalang Serojano o manggagamot ang ama ni Tiago, si Mang Edong. Samantalang ang ina ay isang manghihilot. Noong nabubuhay pa kasama nila sa tahanan ang kapatid na si Omel, 15 taong gulang nag-aaral sa sekundarya. Hindi na nagawang magpatuloy sa kolehiyo ni Tiago dahil na rin sa kahirapan ng pamumuhay. Sa halip siya ang namalakad sa kanilang taniman. Nang mga panong ito ay nasa edad 18 ang binata. Sa murang edad, sinanay ng ama sa gawaing bukid. Kaya naman gamay na nito ang pagtatanim ng patatas at kung ano-ano pang mga gulay. Napakataba din ng lupa dahil nasa paanan nito ng bulkan, dahilan kung bakit magagandang klase ang gulay na napapatubo. Aba, tignan mo nga naman ang mga patatas mo, Tiago. Ang ganda ng tubo. Sana lang wag abutan ng ulan. Oo nga, Mang Timoy. Nakita ko yun sa inyo ha. Malapit na ring anihin yung patatas nyo eh. Oo nga mukhang magkakasabay pa tayo. Hinihintay ko lang naman nilaw ang pinakaunang dahon. Ganon din po ako, Manong. Habang nag-uusap ang dalawa ay bahagyang yumanig ang lupa. Nakarinig ang mga ito ng mahinang dagongdong mula sa bulkan. Nako, mukhang nag-aalboroto na naman si Laon. Nga pala naalala ko, si Edong ba nasa inyo? Opo, hindi po siya umalis ng bahay. May inaantay na magpapagamot galing sa kabilang probinsya. Ang dinig ko, dumayo pa daw yung mga yun para lang magpatingin kay tatay. Ganun ba? O siya, pupuntahan ko na lang. Mauna na ako ha. Pag-alis ng matanda, itinuloy ni Tiago ang paglilinis ng puno ng mga sibuyas. Hindi pa man nakakalayo ang matanda, bigla na namang yumanig ang paligid. Sa pagkakataong iyon nagbuga ng kulay abong usok ang bulkan. Tiago, ang mabuti pa umuwi ka na din. Mukhang hindi nagbibiro si Laon. Oo nga ho eh. Sandali lang, Manong ha. Sasabay na lang po ako sa inyo. Habang nasa daanan, pinag-uusapan ng mga ito ang tungkol sa pagbuga ng usok ng bulkan. Para sa kanila, normal ang ganong pangyayari dahil nga alam nila na buhay ang bulkan. Patuloy itong nagiging aktibo. Maraming taon na nakakaraan simula nang huling sumabog si Canlaon. Maraming taniman ang nasalanta at ilan sa mga kababayan natin lumikas na sa kapatagan. Iniwan ang kanilang mga sakahan. Hindi na rin mapakinabangan dahil sa malalaking bato na ibinuga ng bulkan. Doon nga po ako nagtataka, Manong. Kung ako yung tatanungin, matagal ko nang gustong umalis dito eh. Pero bakit yung matatandang kagaya nyo ni tatay, ayaw nyong iwan yung lugar na to?